This is going to be a tough battle. Malakas ang kalaban. Delikado ang mission natin, kaya ngayon pa lang, magpaalam na kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa gitna mismo ng giyera, nabuo raw ang pagmamahalan ni na Denemar at Christine. Kapwa sundalo ang magkasintahan at kakabit ng kanilang pag-iibigan, ang takot at pangamba na sa bawat misyong kanilang pinapasukan, ito na ang magiging dahilan ng kanilang huling pagkikita. Hello? Hello? Ano nga ba ang mas matimbang? Ang pagmamahal sa bayan o pagmamahal sa kasintahan? Matutunghayan po natin ang kwento ng dalawang pusong umiibig, ngunit pilit na pinaghihiwalay ng kaguluhan at digmaan. Magandang hapon po, ito po ang Wish Ko Lang. At Is, magpahinga muna kayo. Hirap. Ganyan talaga. Okay nga. Pero onting tiis na lang kasi magiging future Christine Porcadilla ka na rin. Oo, tama. Oo, diba? Private Jennifer de los Santos. Oo. Pero, bagong bayan, nauhaw na ako. May tubig ka. Tama, tama. Nakalimutan ko sa loob eh. Sorry. Pagkakataon mo lang habang nakapain na sila. Ulan na. Busy kayo. Mamaya na lang. Hina mo naman, Brad. Nasa bakbakan, walang urungan. Pero pagdating pala sa TikTok pinag-uusapan, surrender agad. Di kasi... Sino? Tingnan mo. Ang cute kaya niya, please. Yung mukhang tuod. Ito siya. Yung cute na mo. Ito. Ay, magpaniwala. Ah, sige, magpaniwala. Miss, sorry. Napapansin ko kasi na parang nauuhaw kayo. Ito, miss, magtubig ka muna. Ay, thank you. Hindi ko tatanggihan to kasi uhaw na talaga ako. Promise. Lang. Corporal Denemar Albani nga pala. Sorry po. Christine. Christine po. Yun pala yung pangalan mo. Soon to be private, Christine. Baka gusto mong bitawan na yung kamay ng best friend ko kasi kanina mo pa hinahawakan. Pasensya na. What are you doing, Corporal Albani? Commander! Hello, Commander. Tumutulong lang po sa kapwa kong sundalo. May nag-utos ba sa'yo na gawin yan? Wala po, Commander. Then, I will charge you with insubordination, Corporal. Kung nasa gera ito, tinamaan ka na dahil dyan sa inaasal mo. Hindi ka sumusunod! Back to formation! Now! Private de los Santos, Private Porcadilla, give me 100 push-ups now! Ulam! Ano nga yun? Ulam. Grabe, parang walang love life. Please. Bilang. Grabe. Bilang. Go. 1, 2, 3. Aba, kanina pa nananalamin ng anak ko ah. May pinaghahanda ang labang ka ba? Ay, wala po na. Nag-aayos lang po. Nag-aayos ka eh. Ibibilad mo lang din naman sa araw. O, baka naman may nagpapatula sa maganda kong dalaga. Ay, wala. Nag-aayos lang. May manliligaw na agad. Gusto ko lang namang ipaalala sa'yo na hindi biro ang makipagrelasyon sa sundalong tulad mo rin, anak. Kung sundalo man yung nanliligaw sa'yo, ang bawat giyerang pinapasukan ninyo, nagiging giyera rin sa puso mo. Mahirap yung nag-aantay ka kung babalik pa ng buhay ang asawa mo.
Gusto ko lang maging malinaw sa'yo ang papasukin mong laban, anak. Bili ako ng soft drinks. Salamat po. Ay, ate, sandali lang. MJ, pakiabot nga yung ano dyan. Oo, okay na. Miss, oh. Sa akin po to? Oo, may nagpapabigay lang. Ano daw eh. It's an order daw eh. Sinsin pagitan. Na! Harap sa kanan! Sige mo. Na! Harap sa kaliwa! Na! May nakakatawa ba, Private? Ma'am, request for permission to sound of ma'am. Sound off! Ma'am, wala po, ma'am. Baka gusto ninyong ipaalala ko sa inyong lahat na gera ang pupuntahan natin. Pagdating sa laban, ang bayan ang inuuna. Private Porcadillas, ayan ang dapat na isinasa puso mo. Understand? Ma'am, request permission to sound of ma'am. Sound off! Ma'am, yes, ma'am. Nang dahil sa ginawa ng inyong kasama, 500 push-ups now! Except you! Oh. Akala ko di ka na dadating. Akala ko di na rin ako pupunta eh, pero... Pero pumunta ka pa rin. Paano mo nakuha ang number ko? Sa intelligence. Alam mo may biruin ah. Ganyan ah. Ganyan. Uy, bakit? Seryoso naman ako ah. Seryoso? Seryoso ka talaga? Eh, paano kung sa ibang lugar tayo madestino? O kaya, paano kung ilang buwan, o ilang linggo, o ilang taon tayo hindi makita? Paano kung makakasiguro na loyal ka? Yun naman pala eh. Naku, ngayon pa lang nagsiselos ka na. Paano pa kaya kung tayo na? O sige, ito, Christine. May bibigay ako sa'yo. Okay? Itong kwintas na to. Hanggat suot-suot mo to, babalik at babalik ako sa'yo. Okay? Okay. At ito naman, hanggat nasa akin pa to, ang ibig sabihin, sa'yo pa rin ako ng buong buo. Alam mo, ang lakas mo talaga mambola, no? Oo, ang lakas mambola. It's the truth. Totoo naman eh. Alam mo, konting na lang, mabobola mo na ako eh. Konti na lang. Talaga ah. Kung mga konti pa, Talaga, ilan pa? mga... Dumating na din ang oras para sa totoong laban. Masusubukan na ang inyong mga tibay. We just received an order ng 33rd Infantry. Makabayang Batalyon ay paghihiwalayin muna. Ang iba ay madedestino sa Sultan Kudarat. Understood? Makabayang Batalyon, you are now dismissed!
Bagamat mahirap para sa magkasintahan ang mahiwalay sa isa't isa, kailangan daw unahin muna ang mga tungkulin nila. Si Christine ay isang medic na nakastasyon sa kampo, habang si Denemar naman ay isang radioman na pinapadala sa isang misyon. Kuy Bes, okay ka lang ba? 2 araw ka na walang pahinga. Hindi, akala nilalagnat lang ako. Hindi, sigurado ka ba o iniisip mo na naman si Denemar? Bes! Bes! Tulungan na ako, Bes! Bes ko! Bes! Nang dahil sa katapangan at kasipagan ni Christine, katawan naman niya ang bumigay nang dahil sa pagod at hirap na dinanas sa gitna ng digmaan. Ito na kaya ang rason upang patunayan ni Denemar sa kanya na kayang isantabi ang tungkulin, maipaglaban lang ang kanilang pagmamahalan? Bes. Bes. Oo. Ayan ka na naman, ha? Bawal ka muna tumayo. Magpahinga ka muna. Easy ka lang. Ano nangyari? Sabi ng doktor, masyado mo daw pinagod yung sarili mo. Kaya yan. Ang taas ng lagnat mo. Bes, masyado mo nang ginagalingan. Talaga. Si Denemar, alam niyo ba yung nangyari? Sorry, Bes. Nasa ibang probinsya siya kasama ng grupo niya, kaya malabo makadalaw yun sa'yo ngayon. Hindi ba siya nag-text? Kahit ano, wala siyang sinabi. Sorry, Bes. You may dismiss private. Ma'am, yes, ma'am. Nag-alala rin ako, sir. Alam ko ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi bawal ang makipagrelasyon sa kapwa-sundalo, pero hindi ito madali. Pinagdaanan ko na din yan. Ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo na mahirap manalo sa laban diyan. Opo, ma'am. Kailangan ka namin sa field. Magpagaling ka, okay? Yes, ma'am. Naitama ko pala kayo. Ang hirap pala ng dalawang ipinaglalaban mo. Siguro, mas mabuti na yung nagkahiwalay kami ni Denemar. Para madali ko siya makalimutan. Anak, hindi naman ako tutol sa kung anong nararamdaman ng puso mo. Ayaw ko lang na masaktan ka. Basta ipangako mo sa akin na iingatan mo ang sarili mo. Apo, Nay. Halos 2 linggong naratay sa ospital si Christine. Ngunit ni minsan, hindi siya dinalaw ni Denemar. Kaya napagtanto niya na bago bumalik sa duty, tutudukan na niya ang kanilang relasyon. Okay, men. This is going to be a tough battle. Delikado ang mission natin, kaya ngayon pa lang. Magpaalam na kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Okay, men. Boom.
mang pinaghihiwalay ng kanilang tungkulin sina Denemar at Christine, ito rin ang naging tulay upang sila'y paulit-ulit na magkita. At hindi rin inaasahan ni Christine na titibok muli ang kanyang puso para umibig kahit na pilit niyang tinalikuran ang magmahal muli. Hello? 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 Pinangako man ni Christine na kalimutan na si Denemar. Nanumbalik ang kanyang nararamdaman para sa kasintahan nang makita siyang sugatan sa gitna ng laban. Sa tulong ni Christine, muling nanumbalik ang sigla at lakas ni Denemar. Uy, suot mo yung kwintas sa... Halika nga dito. May ipapakita ko sa'yo. Ano yun? Palukuhan mo, Basta. Oh, kita mo to. Diba nag-promise ako sa'yo na hindi ko to wawalain? Alam mo ba, gustong-gusto kitang bisitahin sa ospital. Pero isang beses ako pinayagan ng mga superior ko eh. Sorry na lang kung... Kalimutan mo na yun. Basta importante nandito ka, kailangan mo magpagaling. Okay? Pero parang ayoko pang umalis eh. Bakit? Kasi baka ma-miss kita. Duty first, okay? Duty first? Okay. Aray. May masakit. Saan? Tulong. Saan? Uy! Aray, Saan masakit? dito. Sa pisngi. Saan? Sa pisngi, masakit. Ikaw niluloko mo ko eh. Sige na, masakit eh. Sige na nga. Isa lang Isa lang talaga. Kailangan mo pagaling. Yes, Commander. Promise. Promise? Oo, promise. Aray, medic? Oo. Medic, May problema tayo. parang gusto ko rin ng halik. Hoy! Gusto mo nito? Isa ka pa? Isa ka pa? Sakit din. Sa kanya ka magpahalik ko. Hindi, pero parang masakit pa rin eh. Okay na yan. Tama na yun. Talaga. Hindi, yung kabila. Okay na yan. Hindi nagtagal, nagkasama muli ang magkasintahan sa iisang batalyon. Pero ang hindi alam ni Christine, iba ang pakay ni Denemar sa misyong ito. Sigurado ba kayong okay na? Sige na, kami nang bahala dito. Kinakabahan ako. Yan. Private Christine Porcadilla. Will you marry me? Yes, Sergeant.
Isang buwan na ang nakakalipas mula nang ibigay ni Private Christine kay Corporal Denimar ang matamis niyang oo. Pero para sa soon-to-be Mrs. Albani, nanunumbalik pa rin ang mga makukulay at minsay malulubak na pag-iibigan. Never ako nakipagbalikan talaga sa ex. Yun yung isang rules ko, pag ex na talaga. True effort po. Effort din, nag-usap kami ng maayos na kaya mo bang magseryoso? Pag binalik na natin to, kailangan hindi na tong laro-laro ulit kasi never na to nag-fail na eh. Hindi na nga nag-work eh. Siyempre, mahirap talaga yun. Dahil sa ganito nga, pinagpipilian mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. O yung tungkulin mo ba o ang pag-ibig na nararamdaman mo. At kung marami mang mga millennial ngayon na walang forever ang madalas status sa social media, ibahin nyo ang pagkamasigasig ni Corporal Denimar. Yung unang-una kasi, ako yung nagbigay ng rules kasi patunayan mo muna yung sarili mo kung totoo ba talaga or nagjo-joke or baka ginugood time mo lang na naman ako ulit, mga ganun. Yung may mga kasama kasi siya dati na naging kaibigan ko din, kaya tinutukso kami. Uy, muling ibalik, mga ganito, ganyan, kakantsaw. Tapos hanggang yung tukso-tuksuhan na yon, parang, uy, meron pa nga talaga, may kilig pa, sabi ko. Pag nakikita ko siya, kinikilig pa ako, sabi ko ganun. Sabi ko, hindi. Pero hindi normal kasi sa akin yung kiligin mo. Kaya ayun na nga, sadyang sa mga ganitong pagkakataon, manunumbalik ang madalas nating marinig sa ating mga lolo't lola noon na pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa marriage proposal din nagtapos. Hindi ko halos maisip na ganun yung gagawin. Nagulat na lang ako na, totoo ba ito? Parang ganun. Yung hindi mo maisip yung ano eh. Yung feelings mo kasi yung, ano ba ito? Parang ikaw lang yung isang taong nandun sa harap niya na parang hindi mo alam yung isasagot. Yung shock talaga, tapos yung sigawan ng tropa niyo. Maramdaman mo talaga yung kilig din ba? Kinakabahan ako nun. Pag nagnuto, papaya talaga ako. Ibig sabihin nun, hindi talaga kami. Private Christine Porcadilla. Will you marry me? Kaya naman nang marinig ni Corporal Denimar ang tugon ni Private Christine na... Sergeant! Animoy naging paraiso ang battleground kung nasaan sila ng mga oras na yon. Kahit ang bigat bigat yung dala mo, nakangiti ka ba habang naglalakad kayo pa uwi? Kasi yung maramdaman mo din sa kasama mo. Kasi hindi nga sila yung niluhudan eh. Pero yung ngiti nila, abot eh nga. Ganon din yung nararamdaman ko. Abot, langit yung tuwa ko, sir. Kasi mahal na mahal ko siya, sir eh. Kaya sayang-saya ako dun, sir. Doon, lalo niya akong minahal ng lubusan eh. Kumbaga, nasa 101% na eh. Congratulate natin si Corporal Denimar Albani at si Private Porcadilla. Maging ang battalion commander ng kanilang kampo, agad iginawad ang approval to marry para kina Denimar at Christine. May kasabihan na nga na all is fair in love and war. Sa pagkakataong ito, kailangan mong isantabi ang lahat ng pag-aalinlangan para pagtagumpayan ang isinisigaw ng iyong puso. Ito ang pinatunayan ng love story ni Denimar at Christine. Gusto ko lang i-express yung nararamdaman ko sa kanya. Kung gaano ko siya kamahal. At siguro, swerte na rin na ganito yung nangyari. Imposible yung babae mag-no sa kanya, promise. Samahan niyo kami, magpapatrolya po yung tropa ng 33rd IB. Dito po. Nakatakdang magpatrolya ang grupo ni Corporal Denimar, pero bago pa man sila makalabas ng kampo, isang pamilyar na tanawin ang bumungad sa kanila. Okay, men! Harap na sa likod! Na! Kayo ay nasa wish ko lang. Akala ko propose ulit! Tuwang-tuwa ako, sir, na hindi ko ma-expect, sir, na totoo pala yung may wish ko lang, sir. Overwhelming po talaga kasi. Doon na nga namin nalaman na sa isang buwan na pala ang plano nila para magpakasal. Pero wala pang nasisimulan na kahit anong preparasyon.
Ang ideal gown ko siguro yung gusto ko, yung ako yung pinakamagandang babae sa araw na yun. Yun lang yung talagang pangarap ko. Buti na lang at nandyan ang fabulous 3 ng Takurong Sultan Kudarat para bumak up. Dito sa isang event center, sunod kaming lumapag. Kasama rin ang ilang malalapit na tao sa buhay nila. At mas excited pa yata ang entourage nyo sa inyo Na-inspired ako doon sa story ninyo at naantig ako doon sa may nangyari. So, ako ay magbibigay sa'yo ng regalo. So, ako nung sasagot sa'yo ng gown. Isang wedding gown na nakadisplay ang bukod tangi niyang nilapitan. Iba raw kasi ang pakiramdam niya sa trahe de boda na ito. Pasado naman kaya ito sa mga kasama ni Christine na umaastang mga kritiko sa susuotin ng bride. Si Denemar, kapansin-pansin na hanggang tenga ang ngiti sa bumungad sa kanya. First time ko siya nakita nakasuot ng wedding dress. Maganda yung design, yung prefer ko yung dress na ganyan kasi malaki yung braso niya. Mukha at saka yung niya, nag-iba ba? Para nanging artista. Ang future groom, ano naman kayang masasabi niya? Yung napili ko agad, yung napansin ko agad na dress niya, yung sinuot niya. Na-excite ako na makita kung gaano kaganda tignan kung nasuot niya na. Nagagandahan talaga ako. Nag-yes na sa dress si Christine. Tignan naman natin kung papasa sa kanila ang trial makeup ng bride-to-be. Cool na cool ang ating makeup artist, ha? Kahit na may Armalite ang isa sa mga kasama ni Christine. At ang hatol ng mga kaibigan ni Christine... Ano, garahin mo na? Aba si Denemar, ha? Wala pa man sa altar, kilig na kilig na. Alam gumanda eh. Hindi ako makapaniwala na ganun pala yung pamilya. Pag inayusan ka, lalo pa ko lang gumaganda eh. I am so blessed. Tapos maraming thank you po sa lahat. Lalong-lalo na po dun sa nag-sponsor po sa lahat na ito po. Thank you po naman, nakakaiyak. Itodo na natin to dahil para makapture lahat ng magagandang alaala sa araw ng inyong kasal, hindi nyo na rin po problemahin ang professional photographer. Namangha po kami sa inyong love affair, ang storya ng buhay ninyo at meron po kaming iririgalo sa inyo yung sa photography, mga pictures nyo kami pong sasagot. Pati ang honeymoon tour package nyo sa Cebu, pareglado na rin. Umiyak na talaga ako. Hindi po. Actually po, kahit ako po mismo, hindi din po ako idolize ng mga love story na ako rin bitter din ako dati. Kaso, hindi rin ako makapaniwala na matatagpuan ko pa pala yung forever ko. Christine, sumampa ako na ipaglalaban ang kalayaan at kasarinlan ng ating bansa. Laban sa mananakop. Pero hayaan mo akong sumumpa rin sa iyo na inalay ko ang aking buhay hanggang kamatayan para ipadama sa iyo kung gaano kita kamahal. Denemar, hayaan mong suklian ko ang wagas mong pagmamahal ng isang pangako na bukod sa pagiging isang tapat na kawal ng bansa, ay magiging isang makinang na ilaw, ako ng tahanan at ng ating mga magiging anak. Bagamat pagmamahal sa bayan ang pareho nilang sinumpaan, pinatunayan ni Denemar at Christine na may siwang pa rin ang pag-ibig at pag-asa kahit sa gitna ng digmaan. Saludo po kami sa inyong dalawa. Muli niyong pinaalala na ang pag-ibig nga naman ang tunay na rason kung bakit tayong patuloy na lumalaban. Magandang hapon po mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang.